Ang kwento na ito ay tungkol sa lalaking walang lakas at ang tanging meron siya ay ang pagtatiyaga niya sa pag-insayo upang makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Ang pangalan ng bida natin ay si Enfried na namumuno sa grupo ng mga tanga at bobo. Pagtapos niya gumawa ng gulo siya ay binaba ng pwesto kaya ito namuno sa mga walang alam. Sa labas ng kanilang tinutuluyan, may dalawan kasapi sa kanila ang naghahanda ng kanilang makakain. Ang isa ay nagluluto at ang isa naman ay sumisigaw ng paggising sa mga kasamahan ni Enfried. Narinig naman ni Enfried ang kalambag ng sandok at kawali ngunit hindi siya agad bumangon bagkus pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pagtulog. Samantalang ang kanyang kasama na malapit sa kanyang inihigan ay kumilos agad, hinawakan agad nito ang kanyang sapatos at napansin nito na tila may kakaiba sa loob ng kanyang sapatapos. Kaya naman nang masilip ng lalaki ang kanyang sapatos nakita nito ang insekto sa loob at sumigaw ito, at nagdulot ng pagdilat ng mata ni Enfried na tila nainis dahil sa ingay ng kanyang katabi. Ang iba pang kasamahan ni Enfried ay kumilos na rin katulad nitong malaking lalaki na tila nag-uunat na at may hawak pang palakol at ang isa naman ay humihigab na tila inaantok pa. Ang isa naman ay nagdarasal, at katulad ng ating bida may mga tulog parent, mabilis naman kumilos ang iba hindi naman mukhang mga walang alam hahaha, nakalabas na rin ang iba at itong isa ay naghawasa pa. At sa hindi inaasahan ng kanilang kampo ay nilusob ng mga knight, agad naman nakapaghanda ang mga kasamahan ni Enfried at nakipaglaban sa mga knights. Kanya-kanya ang puksaan sa dalawang grupo, ngunit mas marami ang mga kawal na mayroon sa kabilang panig kaya naman hindi rin kinaya ng hukbo ni Enfried ang labanan na nangyari. Kahit na anong lakas ang ipinakita ng ating bida siya pinagsasapak ng isang knight at ito ay napatanong na lamang sa kanyang isip dahil parang bumagal ang mga nangyayari sa kanyang paligid at napapasabi kung ito na ba ang kanyang katapusan. Ngunit sa tulong ng kanyang kasama ginamit nito ang espada niya upang pugutan ito ng ulo, kaya naman gumawagad ng paraan si Enfried na tumayo at hawakan ang espada upang magpatuloy mag-isa kanilang laban. Ngunit isa-isang napatay ang kanyang mga kasama upang siya ay maprotektahan sa mga matutulis na sandata katulad na lamang ng pana na sinalo ng isang kasapi ni Enfried dahilan upang mamatay ang kasamahan nito. Nagulan at nasasaktan naman si Enfried sa mga nangyayari kaya naman sumugod ito ng at binigay ang kanyang buong lakas ngunit sa hindi inaasahan siya ay nasaksak ng isang knight. Unang kwento pa lang ito ngunit tila ang bida naughty ay nasaksak agad. Pangarap din ng ating bida na maging isang knight ngunit sa kasamaang palad ang ibang tao na nakakakilala sa ating bida ay pinagtatawanan lamang siya. Kaya naman nang masaksak itong si Enfried ay naisip nito na ang pangarap niya maging isang knight magiging ay panaginip na lamang. Unti-unting bumaksak ang katawan ni Enfried at iniisip nito na ganito lamang pala ang magiging wakas ng kanyang buhay na puno ng pagsusumikap. Nawalan na ito ng pag-asa akala niya ay mamamatay itong walang kwenta ang naging kanyang buhay ni hindi man lang ito naging knight. Tinanggap na nito ang kanyang kapalaran na ganun na nga ang kalalagyan ng kanyang buhay. Bago ito mamatay ang huli nitong naririnig ay ang kalansing ng mga espadang nagtsampa hahampasan. At bigla naman itong nagising na parang panaginip lang ang lahat ng ito lahat ng nangyari sa kanya ay tila bumabalik at nagiging pareho ang kinalalabasan. Nagising ito sa sigaw at hikab ng kanyang kasamahan biglang may kaba ito nang magising akala niya panaginip lang ang nangyari. Bigla naman nagsalita itong kasamahan ni Enfried meron daw gumagalaw sa sapatos. Nito, pagtaktak nito ng kanyang sapatos isang insekto ang naruroon nahulog ito sa sapatos at napasigaw ang kasamahan ni Enfried. Nagulat naman si Enfried kasi parehong-pareho ang nangyaring ito sa kanyang akala na panaginip. Naganap na ang labanan lumaban itong si Enfried pero madaming pumapasok sa isip nito parehong-pareho ang nagiging galaw ng laban pareho rin ang kinalabasan na matay ulit ay Enfried. Hindi isang beses o dalawa, 3 o hanggang 7 pang beses nangyayari ito pero kada namamatay ito isa lang din ang kakalabasan Magi gising ulit ito sa pagkakatulog at ganun pa rin ang mangyayari walang bago. Hindi na makapag-isip ng ayos itong si Enfried na alala niya ang lahat ng mangyayari sa kanya paulit-ulit. Mamatay, Magi gising lahat pareho na parabang nag-respawn itong si Enfried kada namamatay. Naalala nito kung paano siya patayin sa salaban ang mga espadang bumabaon sa ngalangalan nito ang parehong sundalo na nakakapatay sa kanya. Nagsimula na naman ang laban ngunit hindi natakot ang nasa damdamin nito. Lahat ng nangyayari sa kanya ay hindi na niya matiis kaya nais nitong baliktarin ang kanyang kapalaran kasi kung hindi pa ulit-ulit lang itong mamamatay at mabubuhay parang parusang walang katapusan.
Ito na ulit ang parehong knight na patuloy na pumapatay sa kanyang ang isang kangit sa pumatay sa kanya 17 nang nangyari sa kanya. Ang perpektong pagsaksak sa kanyang patungo sa kanyang leeg, alam na ni Encred na mangyayari na naman ang hindi inaasahan. Ang dulo ng espadang patungo sa kanyang leeg pababa sa kanyang lalamunan na dahilan ng kanyang pagkamatay 17 na nangyari ito. Napapikit na lang itong si Encred dahil alam niya na ito na naman ang kanyang magiging kapalaran. Nasaksak muli itong si Encred ng knight na ito sa leeg na tumagos patungo sa lalamunan ito na ang kanyang pang-17 beses na pagkamatay. Iniisip na ni Encred na kung mababago niya lang ang pangyayari kung magagalaw man lang niya ang kanyang espada para salagin ang atakeng patuloy na pumapatay sa kanya. At kung magsisispag at magsisikap pa ito pag-insayo, siguro naman ata ay magbabago ang kapalaran at hindi na siya mamamatay ng paulit-ulit. Bigla naman lamparang kumikalansing sa likuran ni Encred, kulay asul ang apoy at iba ang paligid at bigla naman nagsalita. Sinabi nito na ito ba talaga ang plano ni Encred. Napamulat naman itong si Encred nang may narinig itong magsalita. Napatayo naman bigla si Encred para hanapin ang nagsalitang iyon. May isang anino sa likod nito na nakasakay sa bangka, hawak ang asul na lampara. Ang aninong nasa bangka ay isang taong walang mata. Ito siguro ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang pagkabuhay ni Encred. Sinabi nito na wag na itong mangarap at sumuko ito. Dahil kung susumiin wala na talaga itong pag-asa. Itong si Encred, sabi nitong aninong may hawak ng lampara. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Encred at sa isip lang nito na hindi ito papayag na magiging ganun na lang ang kapalaran nito. Nagising muli itong si Encred sa tawag nitong kanilang chef dahil sa paghampas nito sa sandok at taklob. Iba na ngayon ang timpla ng kyumuka ni Encred. Nagulat naman itong kasamahan niyang si Rem na mukhang maaga ata itong magising ngayon si Encred. At biglang sinabi ni Encred na may insekto sa sapatos nitong si Rem kasi alam nitong si Encred na ito na naman ang simula ng lahat. Bigla namang tinignan ni Rem ang kanyang sapatos at tama nga itong is Encred na may insekto nga sa sapatos nito. Nalaglag ang insekto mula sa sapatos nito at agad namang inapakan nito ang insekto. Tinanong naman nito ni Rem itong si Encred kung ito ba ang naglagay ng insekto doon at sumagot naman ito na hindi at nakita niya lang itong gumagapang kanina. Sa isip nito pang 18 beses na niyang nakita ang eksaktong insektong iyon sa sapatos ni Encred. Handa na itong baguhin ang kanyang kapalaran. Iniisip nito kung mababahon niya ba talaga. Pumunta tayo sa unang panahon ni Encred, simula pa nung pagkabata nito nakahawak na ito ng espada. Natutunan niya ang paggamit ng espada sa isang swordmanship na nagretiro na sa mercenary na hindi sinasadyang mapadpad sa nayon ni Encred. Pinuri ng retired mercenary na mangha kasi ito kay Encred sa galing ng paghawak ng espada. Sinabi nito na kung ganito na siya kagaling hindi malayong pwede itong maging knight. Nagulat naman itong si Encred sa sinabi sa kanya ng kanyang guru. Simula noon doon na siya nagsimulang mangarap na maging isang knight. Ang isang pangalang knight ay matatawag lang sa isang taong may kayang lumaban sa libo-libong hukbo ng mag-isa. Tinatawag na invincible hero, ang knight na kayang tumapos ng isang digmaan ay tinatawag naman na the Knight of the End. Akala niya na siya na daw ang bida sa kantang kinanta ni Wandering Minstrel, kaya nagdesisyon itong umalis na sa nayon para maging isang knight. Nasa isang inuman pala ito at pinagtawanan ito ng mga nag-iinom. Kinukit siya ng mga ito ng isang baguhan na natalo kanina. Ang isa daw kasing tao na nangangarap na maging knight ay natalo lang dahil sa takot sa isang aso. Tuloy pa rin ang mga ito sa pagtawa ni hindi daw sapat ang kakayahan nito para maging isang mercenary. Habang nagtatawanan ang mga ito, sa gilid naman si Encred na inaayos ang kanyang sarili. Habang inaayos niya ang kanyang bali, iniisip nito na ang pag-alis sa nayon para maging isang na-realize nitong ang kanyang talento ay walang kwenta. Pero inisiip nito na masyado pa rin namang maaga para sumuko sa simpleng pagkatalo, kaya nga may kasabihang hard work never betrays you. Patuloy lang ito sa pag-insayo, hindi ito sumuko sa kanyang pangarap na maging isang knight. Sinabi nitong si Encred na kung hindi man siya talentadong tao, naniniwala naman ito na darating din ang panahon para sa kanya. Pati ang effort at paghihirap, siguradong darating din siya sa kanyang pangarap na maging isang knight. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay malalagpasan din balang araw, kaya hindi ito susuko. Nakalikom ito ng mga experience na gaya din nito ang endurance and strength para makilala at mapasama siya kahit papaano sa mga tao sa paligid. Lumalakas ng lumalakas ito, pati na rin ang kanyang pag-asang maging knight kada araw, pero ang lakas ng pag-asa nito
ay nagsisimula ng bumagsak at hamina na parang bubuog na nagpipira-piraso. Meron isang bata sa kanilang nayon na pinagtutulayan ni Encred nag-request ng isang duel sa kanya at natalo siya nito kahit na malaki ang lamang ni Encred sa bata. Sinabi ng bata kay Encred na masyado itong mahina para kalabanan nitong bata. Ang batang ito ay 12 years old lamang at natuto lamang humawak ng espada sa loob lamang ng 6 na buwan. Kung iisipin ng isang taong humawak ng espada buong buhay niya na umabot na sa ang kanyang kamay ay bumigay ay natalo lamang ng isang talentadong bata. Iniisip na nito na ang paghihirap nito sa pagsasanay ng madaming taon ay napunta lamang sa wala isa pero siyang mahinang tao na hindi man lang sumapat ang kanyang pag-insayo. Nagagalit na ito dahil hindi niya matanggap na natalo lamang ito ng isang bata kahit na mas matagal itong naghirap makamit lang kung ano siya ngayon inisiip nito na wala na ba talagang pag-asa. Dumating ang gabi madaming bituin ang nagliliparan kaya't humiling itong So Encred na gusto niya daw na maging isang knight. Patulag pero itong nag-insayo kahit gabi wala itong pakialam kung pagtawanan ito ng iba o maliitin. Kesa naman sa sumabay itong matulog at kumain sa iba na imbes na mag-ensayo at hamampas ng espada. Kahit anong mangyari kahit pa bumigay ang katawan nito hindi ito titigil na pasigaw na ito sa galit niya sa sarili niya dahil na-realize nitong mahirap maging isang knight itong si Encred. Hindi man siya maging isang knight hinihiling nito na kahit man kang maging experienced soldier ito magkakaroon pa ng silbi ang kanyang paghihirap. 3 taon na ang nakalipas isa na ngayong leader at commander ng isang samahan na pangalang Cyprus Division ang 4 na kumpanya at 4 na platoons at huli ang 4 na squad. Naging commander itong si Encred ng isang squad na tinatawang na second-rate squad ang pinakamagandang posisyon na nakamit niya pagtapos ng walang katapusang paghihirap pero hindi sapat ang kanyang posisyon ng regular soldier sa isang kaharian ay mas maganda kesa sa isang traveling mercenary. Tinawang nito ang isa sa kanyang miyembro na si Jackson nakaupo naman si Jackson sa tabi ng isang kampo. Tinignan nito ng masa nitong si Jackson itong si Encred ng masama at tinanong nito kung anong gusto nitong si Encred. Inutusan nitong si Encred itong si Jackson gawin daw ang morning duty nitong si Encred para sa kanya ngayong araw. Hindi naman ito makatanggi si Jackson pero halatang ayaw nitong sundin yun sinabi na lang nito na sa susunod ay babayaran niya ang ginawa niya. Nagsalita naman si Remnenes ito kung paano tumingin itong si Jackson para daw itong pas ang ligaw kung kakatignin. Tinawang naman ni Encred si Rem at mukhang may sasabihin na patingin naman agad itong si Rem sinabi pa nito na kung may iuutos din ba rin ito sa kanya. Sinabi nito na ang The Heart of the Beast ay gusto daw uli nitong matutunan iyon. Napatitig naman itong si Rem sa kanya na parang naninibago ito sa hinihiling nitong si Encred. Sinabi nito na hindi ba at sumuko na itong matutunan ang bagay na yan nung huli inisiip ba nito na gagana ngayon yung Heart of a Beast sa kanya. Ang digmaan ng Naulilia laban sa Aspen ang close combat battle na nagsimula muli at namatay muli itong si Encred sa laban walang bago. Mabubuhay muli at babalik sa kaparehong araw kung kailan siya namatay. Kahit pa man na natutunan nito ang Heart of the Beast kay Rem hindi pero niya maiwasan ang dulo ng espada na patuloy na pumapatay sa kanya paulit-ulit. Pero ngayon magbabago na ngayon ang takbo ng panahon sigurado na si Encred na mababago na ito. Nagsimula na ulit ang laban at eto na ang benteng laban niya sa parehong araw na paulit-ulit din siyang namamatay. Naaalala na niya ang lahat, ang galaw ng labanan, kung paano namatay ang kanyang kasamahan, kung paano sila natalo at kung paano siya namatay alam na niya kung anong mangyayari. E sino ba naman kasing di maalala yun 20 beses ba naman paulit-ulit lang ang nangyayari hahaha. At eto na ang eksena kung saan siya mamatay ngunit nag-iba alam na rin niya kung paano aatake itong kalaban at kung paano niya may ilagan. Kaya't pagtusok ng spear sa kanya patungo sa leeg nito ay nailigan ito ni Encred na kaalis na siya sa siklo ng kanyang kamatayan at mukhang magbabago na rin ang kanyang kapalaran. Ang plano nito ay salagin ang spear na umatake patungo sa kanyang at atakihin naman ang isang sundalo sa likod nito. At naalala niya na rin kung paano namamatay itong kasamahan niya kaya napatingin ito sa kanya isang squad member. Alam nitong mamamatay ito kasama niya kaya maari din niyang mailigtas ito. Nang malapit na sa kasamahan nito ang isang pana patungo dito ito na rin ang isang pana na pumatay sa kasamahan niya. Kaya agad na tumakbo itong So Encred patungo sa likuran nito at sinalag ang papalapit na pana sa kanyang kasamahan sapat upang mailigtas ito sa kamatayan.
At bigla namang may isang sundalo pa na pa-atake din sa kanyang kasama ngunit alam na ni Encred na mangyayari ito. Kaya inunahan na ni Encred ang sundalong ito at sakto lamang ang dating napugutan ng ulo itong sundalo at nailigtas ni Encred ng 2 beses ang kanyang kasama. Gumana ang kanyang plano, gumana lahat ng kanyang nais at natapos dyan niya ang mission sa ngayon araw. At ang natitira na lang ay ang parehong sundalo na nakakaharaw nito at sa kamay ng sundalong iyon namamatay itong si Encred. Walang palya laging nangyayari. Sinasaksak na si Encred nitong sundalong ito ng 20 beses nang walang palya pero ngayon hindi na niya muling hahayaan iyon. Ngayon araw walang mamamatay, magtatagumpay sina Encred at hindi na mauulit ang siklo ng kanyang pagkamatay. Dito itinuro ni Rem kung paano ang paggamit o ang pagkakaroon ng Heart of the Beast. Sinabi ni Rem na since ipikit daw itong si Encred kapag nasa delikadong sitwasyon na ito. Kaya't umatake bigla itong si Rem pero hindi intentional, pinakita lang nito ang kanyang sinasabing pagpikit ni Encred at tama nga nang malapit na sa kanya ang palakol pumikit agad ito. Sinabi ni Rem na kailangan ni Encred na maging matapang sa kahit anumang sitwasyon, wag ito magpapabigay ng ganong kadali. At maging isang taong walang takot kahit na sa kamatayan na parang isang halimaw, at iyon ang totoong talento ng isang Heart of a Beast, walang takot sa kahit ano kahit na kamatayan. Kaya't na-realize na lang nitong si Encred ang na hindi pala ang kamatayan ang nagpapatakot sa kanya bagkus ang kamatayan pa ang nagpapalakas sa kanya. Kaya ginawa ni Encred ang lahat ng lakas niya, may ligan lang ang espada, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso nito. Pagsugod ng knight kay Encred ay agad naman niya nagawang umiwas. Onti na lang ay matatamaan na si Encred ng espada, kung iti ay mas mabagal tiyak na siya ay tatamaan sa pagsugod na iyon. Napatingin ang knight kay Encred dahil sa gulat na kaya nitong maiwasan ang teknik na ginawa ng knight. Agad naman naisip ni Encred na ito ang una niyang beses na nagawang umiwas sa atake Jag Knight, kaya naman kinakailangan nitong kumaikos agad. Ito ay ika-21 na siya ay bumalik sa ganitong laban. Nang sumugod si Encred sa knights, umiwas din ito at kas nakagawa ng panibagong galaw at sa pagkakataon na ito nasaksak muli si Encred sa kanyang leeg. Na-realize ni Encred na ang pangyayaring ito ay hindi na natapos at hindi na matatapos. Ngunit alam naman nito na mabubuhay siya muli. Tumunog muli ng ika-22 at ganun muli nagulat si Rem sa kanyang nakita na maaga nagising itong si Encred, habang si Encred naman ay iniisip na mas aayusin niya ang pag-iwas sa knight. Patuloy na umuulit sa parehong sitwasyon si Encred sa laban, ganun din ang nangyayari sa kanyang mga kasama. At sa pang-33 beses na namatay siya ay natuto na sa pag-iwas ng pagsaksak sa kanyang lalamunan. Sa pagkakataong ito hindi na nakaiwas si Encred at tuluyang tumama sa kanya ang espada ng knight. Sabay ng kanyang pagbagsak ay bumagsak din ang naputol niyang kwintas. Nakaramdam ulit ito ng pagbagal sa kanyang paligid at napaisip sa nakaraan nito. Bago pa man niya makuha ang kwintas na ito, siya ay tumatanggap ng mga utos upang patayin ang ibang mga halimaw. Dahil ang alam nito ang isang knight ay dapat nagpaprotekta sa mga mahihina. Ngunit dahil ang lugar na kanyang tinulungan ay mahirap, kaya naman ang ibinayad na lamang sa kanya ay ang kwintas. Napaisip ito kung dahil ba sa kwintas kaya ito nabubuhay muli. Napatingin si Encred sa isang knight na Bomwillow na sasaksakin siya upang siya ay tuluyan ng mamatay. Nang masaksak si Encred, bumalik muli ito sa oras na nanggigising ang kayang kasamahan. Kaya naman agad siyang tumayo ay kinausap si Rem at sinabi na nilagyan niya ng insekto ang sapatos ni Rem. Tinignan naman agad ito ni Rem at ibinaliktad ang sapatos, kaya nalaglag ang insekto na galing sa sapatos. Nagalit naman itong si Rem at sinabi ni Kay na ang aga-aga ay gumagawa siya ng ganitong prank, ngunit sumagot naman si Encred na wag na itong maraming sinasabi at turuan na lamang siya ng the Heart of the Beast. Puno man ng pagtataka si Rem, ngunit kumilos naman agad ito at sinamahan itong si Encred sa labas upang magsanay. Nang nag-sparring na itong si Encred at si Rem, nagulat ito sa mga kilos at galaw ni Encred dahil hindi ito normal para sa bagong tinuturuan pa lamang. Kaya naman question ni Rem si Encred kung paano nito nagagawa yun, at ang ganitong teknik ay lihim lamang sa kanilang pamilya. Sa isip ni Encred, lagpas na sa 10 beses siya sinanay ni Rem, ngunit syempre hindi malalaman ta ni Rem dahil nauulit lamang ang pagkabuhay ni Encred. Sumagot na lamang si Encred na nag-ensayo lang ito ng mabuti at nagpalusot na lamang na baka nagawa niya lang ang ganang galaw ng aksidente.
Pagtapos nito ay nag-aya na lamang muli si Encred ng isa pang duelo kay Rem at ito naman ay nagustuhan ni Rem. Nagsimula na ang kanilang laban, si Rem ay umaatake at si Encred naman ay umiiwas lamang sa mga atake ni Rem, kaya naman naisip ni Encred na hindi lamang niya dapat itong maiwasan at dapat rin ay makaporma ito para umatake. Nagsalita naman itong si Rem at inesor si Encred at tinanong kung pag-iwas lamang ba ang kaya nitong gawin. Naisip naman ni Encred ang isang teknik sa pag-e-espada, ito ay ang Valen Mercenary Sword Technique. Ito ay gawa ng isang mercenary na kilala sa Valen. Inasar ni Rem si Encred na mahina lamang ang katawan ni Encred pagdating sa baba. Pagtapos parinig ito ni Encred, bigla niyang binilisan ang ikot ng kanyang kilos at sa tingin nito ito lamang ang kaya nitong magawang pagsalakay kay Rem. Ang teknik na ginawa ni Encred ay kung paano siya pinatay ng knight. Pero dahil sa lakas ni Rem, agad niya naman itong sinalagan dahil para mabitawan ni Encred ang sword at tumilapon ito. Nagulat naman si Encred sa nangyari at naisip nito na ayon lamang ang kaya niyang magawa at alam nito na ganun lamang ang ginawa sa teknik na nakapatay sa kanya ng ilang beses. Nagsalita itong si Rem at sinabi dapat ay magkakaroon ng dugo sa nangyari. Nagtaka si Encred sa tinutukoy ni Rem kaya naman nagpatuloy magsalita si Rem at ipinaliwanag. Sa kanya, sinabi nito na sa lahat ng pinakita ni Encred na kilos ayon lamang ang pinakamaganda nitong nagawa. Ngunit dapat ay hinawakan niya ito ng maayos upang hindi nito mabitawan ang espadang hawak niya. Tinanong niya si Encred kung ito ba ay nagdududa sa kanyang sarili kaya ganun na lamang ang nangyari. Kaya naman tinuruan niya ito na dapat nitong hawakan ng maigi ang espada upang hindi maging dahilan ng pagdugo ng kanyang kamay kung sakaling ang kanyang kalaban ay malakas ang puwersa gaya ng kanyang ginawa. Napatingin si Encred sa kanyang kamay at naisip nito ang sinabi ni Rem. Sumang-ayon ito at sinabi sa kanyang isip na kahit hindi gaanong pinaliwanag ni Rem ang kanyang sinabi, ito ay kanyang naiintindihan. Kaya naman naalala niya ang bawat sandaling nakikipaglaban siya at aminado naman siya sa kanyang sarili na hindi ito confident na umawak ng espada. Kaya naman kumilos itong si Encred at sinubukang lumaban kay Rem habang inaalala ang laban na nangyari bago ito mamatay. Ang pagsisinay ni Encred ay hindi naging ganun kadali dahil umabot pa ito ng 123 na beses na naulit ang mga nangyari. Kakaiba ito, umabot na ng 100 pero patuloy pa rin ang pagkabuhay niya. Ngunit kahit sa pagkakataon na ito ay nasaksak pa rin si Encred kaya naman sa araw ng ika-124 ay nag-ensayo muli si Encred kasama si Rem at sa wakas ang pag-ensayo ni Encred ay nagtagumpay na. Nagawa nitong iporma ang sarili niya gawa ng ginagawa ng knight kung paano siya patayin. Ngumiti ito at napatanong si Rem kung bakit ito nakangiti kahit nagberyugo ang kanyang kamay. Hindi na samagat si Encred bagkus mas inisip pa nito na kaya niya na ang knight na pumapatay sa kanya.